Ay naku mga palangga, magvo-voice over ako today kasi ang pangit ng audio ng video namin. So pumunta nga kami sa Dinggalan, doon kay Ate Arlene. Yan, muntik pa ako nawala doon ako nagtanong sa kabila. Hindi kasi talaga ako matandain. So nandun pa rin yung kanilang mga isda. Ayan, ang lalaki. Mga palangga ko, fresh na fresh. Ayan, kasi ang lapit lang kasi nila sa port, mga palangga ko. Kaya sobrang lapit. Ay, sobrang lapit. Sobrang fresh yung isda nila. Ay naku, di talaga ako marunong mag-voice over. So ayun na nga, pumunta nga ako talaga diyan kasi bibili din ako ng isda kasi ibibigay ko kay Ate Girly. Ayan, yung nagpapautang sa akin sa hardware. Kasi gusto niya ng isda. Siyempre, pinapautang na tayo langga, no? O di, bigyan din natin siya ng regalo. So, ito talagang pinunta ko rin din eh. Yan, yung mga kahoy-kahoy na yan. Kung tawagin niya ni Bangge ay siit. Kasi, ilalagay ko yan langga doon sa aking bar. Kasi, yung alikabok ba, pumapasok. Pero gusto ko pa rin may hangin. May nilagay naman ako doon na yung blinds na yung kawayan. Kaso lang, nabablock niya talaga yung hangin. So, yung siit kasi, langga, yan. So, kahit papano, may papasok pa rin na hangin. So, nag-order ako dyan ng 300 pieces na siit kay ate. So, bali, 10,000 pesos yun. Meron naman yan sa dapitan. Kaso lang ang mahal sa dapitan. Nasa 75 or 100 per piece. Doon sa kanila 300. Kaso lang, dadayuhin mo pa nga lang doon sa sa Dinggalan. Medyo malayo lang siya kasi Aurora pa yon. So, yung binigay ni kuya sa akin dyan, medyo mababa. Sabi ko mahaba. So, suggestion niya, ko na lang daw, idugtong. Ayun, so, idudugtong ko na lang. So, ang dami niyan langga, bali siyam na sako lahat yung siit ko na yan. At makikita nyo yan bukas kasi ilalagay ko na yan para at least kahit papano yung hangin baga makakapasok pa rin. Hindi siya sarado-sarado. Kakainis naman pala ni Ere. Napakatagal pala ito. O ano nang gagawin ko? Lentik. Hindi talaga ako marunong mag-voice over ga. O ayan, matatapos na. O sana ako, ay iihi pala ako dyan.